Kung hindi mo pa nga napanood yung ating last vlog about sa nangyari sa atin, ipanoorin mo muna yon. Andun lahat ang nangyari sa ating camping trip na dapat ay gagawin natin sa ating birthday. But, sadly, itong nangyari sa atin. Kaso, merong hindi magandang nangyari sa mismong araw ng ating birthday. At kung ano yon is mapapanood mo yun sa last video. Di, papunta ako dun dito eh. Dito galing sa kanila. Biglang sumulpot eh. At ngayon naman, samahan niyo ako kunin yung result ng aking x-ray at kung ano ba ang kinalabasan nito at mag-unbox na rin tayo ng bago nating mga gamit sa future vlogs natin. At kung ano yun, panoorin dito. Hi guys, another day and it's our day 3 after the accident and right now, nag-work lang ako. Ito yung ating setup. Yan yung ating setup. So, nakahiga akong nag-work. Tapos, ito yung wireless natin na keyboard and mouse. Para kahit pa paano makapag-work pa rin ako. And ito yung ating computer. Mayroon akong bracket niyang monitor. Kaya, pwede ko siyang ikot-ikutin na nakaharap dito. And then, I've decided na, magpa-check up mamaya. Kasi, sobrang sakit ng paa ko, guys. Tapos last night, para akong lalagnatin. So, I don't know. Kasi wala rin naman akong tinake na anything like anti-tetanus or what. Basta, nilinisan lang yung sugat. Betadine, ayun. Tapos nagka-take lang ako ng mefenamic last 2 days. But yun nga, masakit na sobra yung paa ko. Parang na siya, namamaga. I don't know why, kung mayroon bang fracture or infection, but yeah, kaya magpapa-check up na ako kasi actually sobrang babaw lang naman ng sugat ko sa paa kaya akala ko parang okay lang, but hindi siya okay kasi sobrang sakit kapag ginagalaw ko and namamaga na siya. Kaya nag-decide ako na magpa-check up na para sure na mabilis tayong gagaling kasi ang hirap mag-work, guys. Ayan. Kailangan natin mag-work kahit ganito tayo, hindi ako makatayo. As in, nahirap akong maglakad. Tapos, hindi ako makakilos ng maayos. Sobrang sakit niya, as in. Kaya, ayun, pa-check up tayo mamaya. Hi guys, so ayun, hindi tayo nakapag-vlog ng ilang days. 2 days ata. Kasi nilagnat ako. And then, ayun, medyo masakit pa yung paa ko. Hindi pa talaga ako makatayo totally. Kasi sobrang sakit niya. And then, yung mga sugat ko is hindi pa okay. Matagal-tagal pa to bago gumaling for sure. But, yeah, nagpa-check up ako guys. And dumating na yung result ng aking x-ray. Wala namang wala siyang fractures. Wala akong mga fracture. But, the problem is, hindi pa rin okay yung kamay ko. Etong left hand ko. Wala siyang fracture pero hindi siya makapag-force yung makapagbuhat na mabigat and all. Kasi di ko alam, baka sa ugat siguro. May naipit, ganun. Kasi masakit siya guys. Wala siyang force. But yeah, nagtitake naman na ako ng mga meds na nagpa-check up ako sa doktor. May mga tinitake na tayong antibiotic and all. Nagpa-anti-tetanus na rin ako. And then, yeah, yun. Papagaling na lang tayo. Hintayin natin gumaling yung mga sugat natin. Bago tayo makabalik sa ating daily routine. But yeah, yun lang naman yung update guys. Yun lang. Ang hirap talaga ng kapag mag-isa ka. Though, yun ang magiging challenge sa'yo kapag solo living tapos nagkasakit ka, may nangyari sa'yo, diba? Kasi wala kang kasama na mag-aalaga sa'yo pag hindi mo kayang gawin. Luckily, pumunta sila mama dito, yung mga kapatid ko. Pinupuntahan nila ako dito. Last kahapon, galing sila dito, nagdala sila ng food, pinagluto nila ako and all. But ngayong araw is hindi sila makakapunta dahil may pasok sila, but bukas siguro daw. Yun lang naman natin guys, update sa ating mga sugat. But good news, hindi tayo nagkaroon ng fracture. So ayun guys, meron ulit tayong dumating na parcel. Eto. Ayan.
So excited para dito sa parcel na to kasi first time ko to na magkakaroon ako and matagal ko na siyang pangarap na magkaroon. So unbox natin. Matagal ko na siyang gustong mabili guys. Kaso mahal kasi yung mga mahal yung mga ganto. So hindi ko siya afford. Kaya ngayon lang ako nakabili. Kasi may bagong labas. Sabihin ko na. May bagong labas si DJI guys. Na drone. So this is drone guys. May bagong series ngayon si drone na... Si DJI na budget friendly na for beginner na drone. Kaya nung nakita ko, sabi ko, gusto ko. Kasi hindi pa ako nagkakaroon ng drone. And gusto ko magkaroon ng drone matagal na para sa content din natin. Kunyari, magka-camping tayo, di ba? Para mapakita ko rin yung view ng area ng campsite and all. And eto na siya guys. DJI. Ayun, first time natin magkaka-drone natin. Dati pangarap ko lang to eh. Kasi hindi ko talaga afford and napakamahal ng drone. Pero itong na-release na bago ni DJI is napakamura lang. And then, entry level na siya na drone. Kaya, sabi ko, sige go! Push natin para may magamit tayo sa mga travels natin. So, this is the laman ng box. Napaka-nice ha. Napaka-secured nung box ng packaging nila. I-unbox mo. Oh! Nahulog ko. So, this is the DJI Lito 1. Ito yung bagong series ni DJI na drone, which is DJI Lito series. Meron pang isang mas higher version nito yung DJI Lito X1. But etong kinuha ko is yung standard version. Ang kasama na nito is yung drone, may battery, tsaka may remote na rin siya guys. May remote controller na siya. So, let's unbox the DJI Lito 1. Ay. hindi na alis. Wait lang. First drone natin, guys. May mga gamit na ako sa mga travel natin. Oh, scan the QR code using smartphone before first use. And then, yung laman ng box is, okay, ito ata yung controller niya. And then, ito na yung drone, guys. Ayan, nakikita niyo. Oh. My first drone ever, DJI Lito 1. Budget-friendly drone na siya guys, but with advanced features na. So, entry level na siya. And 249 grams lang. So, hindi ko pa alam hindi pa ako marunong magpalipad. So, papraktisin ko muna dito sa amin. But this is the drone. Ano ba to? Kagulat naman. Baka masira ako. Oh. Automatic siya nag-on. Yung drone natin guys. Umiilaw pa siya. Di pa ako marunong magpalipad eh. Wala akong idea paano siya gamitin. Wait lang guys. Aaralin ko muna. Tignan natin yung user manual. Hindi pa tayo marunong. So, meron na siyang kasama extra propellers. Ayun. 4. Meron siyang screwdriver. And then, ito yung RC connector ata to. And then, yung remote control. So, nabili ko lang to guys ng around 15,000 pesos lang guys. Kasi, ang mga DJI, for sure, alam nyo naman, mamahal ng mga mahal yung mga products nila. But quality kasi yung mga products ni DJI. Kaya medyo pricey ang mga drones niya. But this one, naglabas siya ng bagong series na mura lang and then quality pa rin. Andun pa rin yung mga features na kailangan mo. So, sabi ko, sige na nga, ginaslight no? Pero, mga gamit naman natin kasi siya guys sa mga future natin, gala. And gusto ko rin, matagal ko na siyang dream na magka-drone kahit anong drone. But, ayun nga, nung nakita kong naglabas si DJI ng bagong drone is grinab ko na yung opportunities, napakamura niya.
Unlike sa mga drone na ano, 'di ba? Yung mga drone kasi ng DJI may mga 80,000, yung mga pang pro na talaga. Since beginner pa naman tayo, hindi pa ako marunong, kaya ayun, kinuha ko na tong DJI Lito 1. Pero kung gusto niyo ng mas advance, yung X1 mas maganda yun, guys. So, ito yung birthday gift ko sa sarili ko, yung ating DJI Osmo Pocket 3. And then yung ating DJI Lito 1 na drone. So, magagamit natin siya sa mga contents natin. Future contents natin, guys. Hi guys, so ayun, it's another day here. And hindi pa rin okay, update sa aking situation. Hindi ko pa rin kaya maglakad. And nagpa-check up ako nung June 2. And nakuha ko yung result ng x-ray ko kinabukasan. So, this is the result. Good news is wala namang fracture na nakita. Hindi ko mapakita sa inyo guys eh. Kita ba? Ito yung right foot. Wala namang ano siya. Wala siyang major, ayan. Wala siyang fracture or anything. Kasi kaya ito yung pina-x-ray ko kasi. Yun yung may sugat and may damage talaga. Yung left ko is wala namang ano, gas-gas lang. And wala akong nararamdamang pain. But dito sa right foot ko, yun yung hindi makalakad guys, and yun yung madaming sugat. And then ito rin guys, walang sugat to, but I feel like parang may naipit na ugat or something. Kasi clear naman ang x-ray din niya. Pina-x-ray ko din to, but wala rin namang lumabas na fracture. And sorry guys, nakaubo daw kasi nilalagnat ako, pabalik-balik yung lagnat ko since nung after nung check up, pabalik-balik na yung lagnat ko. So it means lang is meron akong infection and nilalabanan ng katawan ko yung infection, kaya ako nilalagnat. And then na-discover ko rin na etong eto ko, ayan, yung ating kulani or lymph nodes dito sa neck, yung aking ganun, is medyo namamaga ng slight and medyo masakit siya pag pinisil. And based on my research, yan is because nilalabanan nga ng katawan ko yung infection. At kaya rin ako nilalagnat. Parang nahihirapan huminga. Ang init guys. Nag-take na ako ng Biogesic. Nag-take na rin ako ng para sa mga nerves, mga ugat-ugat na gamot, vitamin. And then pain reliever and antibiotic. Nag-take na rin ako. Di pa naman ako nakapag-miss ng medicine ko, but ayun nga. Though medyo nasa healing progress naman na yung mga sugat ko, but yung fever ko lang parang dahil nga sa infection pabalik-balik. But yeah, that's the update, and let's see kung hanggang kailan tayo bagaling. For now, nag-leave muna ako ng work kasi kailangan ko mag-rest. So hindi muna ako nag-work. And then kay Sir Marvin naman, wala pa naman siyang vlogs ngayon, kaya nakakapag-rest din ako kahit papano. And yun lang mahirap guys, no, kapag andito kayo sa situation na solo living. Though pumupunta yung parents ko at kapatid ko guys para magdala ng food, but kapag gabi umuwi na sila kasi meron silang pasok sa school since malapit mag-start ang pasukan. So kailangan nilang umuwi, and hindi ko rin pwedeng iwan or umalis dito sa apartment kasi nga if ever may ipa-edit yung clients ko is kailangan kong mag-work kahit na ganito yung situation natin. Ang hirap guys, hindi pa rin ako makatayo. Though na-force, kaya kong buhatin yung katawan ko, but yung normal na lakad hindi ko kaya. And then meron akong saklay dito. Ayan, may saklay ako dito. But ang problem is walang force yung aking left wrist. Masakit siya kapag alam mo yun, nagfo-force, pero I can move freely. Wala siyang problema pag ginalaw-galaw ko. But pag nag-force na siya is hindi na okay. So masakit na siya. And then dito naman malakas tong right hand ko, but andito kasi yung sugat ko, so hindi rin ako makapagsaklay. Kung pipilit ko is dito, sumakit yung dito ko sa kilikili kasi yun yung sumasalo ng weight ko. So hindi siya dapat support kasi yung yung mga kamay natin kapag nakasaklay, but hindi ko magawa. Kaya
Ito yung nagpo-force and then sumakit. Kaya hindi ako nagsasaklay. So, ayun lang. Papahinga lang ako guys. Pawis na ako. But yeah, that's the update sa ating situation. Bye! Update ko na lang kayo guys sa susunod na video. Mga ilang araw nga din tayong hindi makalabas ng apartment. Kaya naman ang libangan ko. Eto, nagpa-practice ako mag-drone para sa susunod na mga vlogs natin is alam ko na siya gamitin. At after ko nga mag-practice, eto na yung mga kuha natin. Sitting here where the sun sets low, golden rays painting skies aglow. Memories float like wisps of smoke, whispering tales from days ago. Each ray a story, every hue, echoes of laughter, tears too. The world slows down, time's a blur. In this moment I am new. Sunset glow, a time to let go. Nostalgia's touch, but don't you know, hope is waiting just beyond the sky. Every ending starts a brand new high. Stars start twinkling, night draws near. Promises made, hopes held dear. Though the days end, leaves us tired. Tomorrow's light brings us higher. Hi guys! So ayun, meron ulit tayong parcel for our future camping. So another camping equipment na magagamit natin. And this is additional sa ating gamit. Ito yung well-hike na ilaw. So, ito usong-uso siya. So, mga nanonood ako sa guys, sa mga YouTube ng mga camping vlogs. And ito usually yung nakikita kong camping light nila. So, tara, unbox natin. Sabi nila maganda daw to. So, let's see. So, dalawa yung binili ko guys. Check nga natin magkano ko siya nakuha. Nakuha ko siya ng 771 pesos guys. Dalawa na. But ang isa nito is nasa 400 plus. So medyo may kamahalan. But sabi nila is napakaganda ng quality niya. So bumili rin tayo para may ilaw tayo. Kasi isa lang yung ilaw ko eh. Tsaka yung light bulbs. So, kailangan pa natin ng additional light. And, hindi lang naman natin sa camping ito mga gamit. Magagamit din natin siya pag walang kuryente dito. So, napaka-useful na ito. Ang laman ng box is yung item. And, meron siyang USB Type-C na cable for charging. And then, ito yung product, guys. So, ito ata yung switch. Ganyan siya. Meron lang siyang, bakit to? Pwede ba siyang maging, Pwede ba siyang maging, ang tawag dito? Parang power bank? I think pwede siyang maging power bank, guys. Parang napanood ko sa vlog ni Sir Reed, yung, nagmamoto camping. Ayun! Sabi dito sa manual, guys, it can also be used as a mobile battery in case of emergency. So, pwede nga siyang maging, power bank in case of emergency. So ayan yung switch niya, and then yung type C na in for charging and yung output for USB. And let's see. Okay. Pwede siya maging ganyan. Pag sa gabi, no? Pwede siyang ganyan. And then second mode. Ano yung second mode niya? Okay. Wait lang. First mode is yung ganito. Tapos, mas mahina. And then, pangatlo is ito, white. Ayan. And then, mas mahina na white. And then, orange or orange na ilaw. And then, mas mahina na orange. And off. Ay, di. Ano to? May green siya.
May parang, ano ba to? Pero may green lang siya na parang glow in the dark. Siguro pag gabi tapos hindi mo mahanap, mas madali siya makita. So, meron siyang parang glow in the dark. So, nice features yan. And may sabitan lang siya dito. So, yeah. Another item for our camping. So, ilalagay ko na lang din yung link ng mga products, guys, sa yellow basket. Sa basket dyan sa baba, guys. So, check nyo na lang. Tactical mini light yung ano niya. Name niya, guys. So, let's go! So, ayun, hindi na nga ako nakapag-vlog ng ilang araw dito dahil nga inaantay kong gumaling yung mga sugat ko at para makalakad na rin tayo. So, after 2 weeks ng paghihintay is medyo nakakalakad na ako and medyo nakakatayo na ako. Nakakalabas na rin ako ng mag-isa. Kaya abangan nyo sa mga vlogs natin guys sa susunod dahil kaya na ulit natin maglakad and meron tayong upcoming trip, meron tayong pinuntahan na beach and another first time experience na magagawa natin sa buhay natin and matutuloy na yung ating camping. At lahat ng yan ay mapapanood nyo next video. Kaya kita-kits ulit sa susunod. Bye!